for today's video, pupunta nga tayo ng Siargao pero hindi tayo naka-aeroplano kundi barko ang sasakyan natin para sa biyahe. Kinuha nga muna namin yung sasakyan dito sa Laguna para nga magpahatid sa tropa ko papuntang pier. Hindi na din kami nag-book ng Grab dahil pinahiram naman sa amin ng kuya ng girlfriend ko yung sasakyan niya para nga makatipid at hindi na kami mahasal sa biyahe. Malapit lang din sa Splash Island yung kinuha na namin ng sasakyan kaya nga mas mabilis din kami nakapasok ng Skyway. Buti na lang one call away tong tropa ko kaya mas napabilis palalo yung biyahe namin lalo na nga ang dami namin dala mga bagahe. Bali 2 PM kami ng tanghali umalis pero 6 PM pa naman talagang alis ng barko ng sasakyan namin. Wala pa nga isang oras nandito na agad kami sa Bikutan. Di nga namin alam kung sobrang aga ba ng alis namin o sakto lang para sa alis ng barko. Masasabi mo talaga nasa Maynila ka na pag nakita mo na itong mga nagtataasan ng mga building. Syempre di mawawala yung saksakan ng traffic kahit nga hindi pa rush hour o uwian ng mga empleyado. Sobrang aga pa nga talaga namin. Di ko nga alam kung saan kami mag-i-stay nito sa labas lalo na nga napakainit ng panahon. After ilang oras nakadating na nga kami dito sa Pier 4. Etong pier na to dito lang din sa Tondo makikita kaya di na din kami nahihirapan na i-waste to dahil di na din bago sa amin yung mga lugar dito sa Maynila. Ay, ganyan na ganyan talaga yung tsura mo. Saan tayo mag-waiting? In 200 meters, turn right onto Mel Lopez. Pagkatapos namin makarating dito sa pier, dali-dali nga agad namin binaba yung mga bagahe para nga mahatid na sa room namin yung mga malalaking maleta. Buti na lang after namin makarating dito sa pier, meron na agad sumalubong sa amin para i-assist kami at mailagay agad yung mga mabibigat namin na dala. Salamat din talaga, nandito tong tropa ko para ihatid kami dito sa pier. Guys, follow nyo tong tropa ko, solid yung mga video nito at nature trippings. Bali, naghintay pa nga kami ng ilang minuto dito para nga ma-confirm na dinala na nila yung mga mabibigat namin na bagahe dun sa room namin sa barko. Nagbayad din pala kami para sa mga bagahe, 300 to 400 pesos. Depende din siguro guys sa bigat o laki ng mga bagahe nyo na ipapabuhat sa kanila. Iniwan at binuhat na lang din namin yung mga kaya namin dalhin lalo na nga yung mga mahalaga nating gamit para nga sa safe at hindi magka-problema sa mahaba-habang biyahe. Medyo mahaba na din yung pila nung dumating kami pero yung pila na to guys hindi naman tumatagal ng 1 hour dahil mabilis din yung proseso sa loob. After ilang minuto na pagpila, pinapasok at pinalagay na din sa amin yung mga dala namin para nga sa baggage screening. Para mapanatili na din yung kaligtasan ng mga pasaherong babiyahe papuntang Mindanao. Pagkatapos natin sa baggage screening, meron ulit pila dito sa loob. Bali ang hinihingi lang nila dito guys is yung ticket at valid ID natin para nga ma-confirm din nila kung kayo ba talaga yung pasahero na sasakay. Boarding gate 1 at biyaheng Siargao yung pinilahan namin dito. After ulit pumila sa loob, meron pang last na pila. Bali ito na yung tatatakan yung ticket natin para nga makadiretso at makapasok na tayo sa barkong sasakyan. Dito pa nga lang sa loob, nakita na agad namin yung barko na sasakyan. First time ko makasakay ng barkong tugo kaya na-excite na din ako sa biyahe namin papuntang Mindanao. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na last na i-check yung ticket. Hindi din naman ganun katagal dahil na-check na din ng 2 beses bago pa tayo dumating dito sa pinakalas. Akala ko noong una maliit lang tong barko pero ang laki pala talaga at meron pa daw na mas malaking tugo dito. Kadalasan ng mga nasasakyan ko na barko yung mga normal na roro lang o lancha na biyaheng Lucena to Marinduque. Pero itong tugo, ibang iba talaga to sa mga nasasakyan ko na barko at marami din nagsasabi na di mo daw talaga ramdam yung alon sa barko na to. Ito lang din yung pahirapan lalo na kung may mga bagahe kayo na mabibigat dahil di nyo talaga kakayanin na kayo lang magdadala lalo na nga ang tatarik ng mga hagdan dito. Bali kung balak nyo pala magpabuhat ng mga bagahe sa kanila, huwag nyo kalimutan na magbigay kahit magkano dahil hindi din talaga biro na bitbitin nila mag-isa pataas yung mga bagahe nyo para lang mailagay ng safe sa mga kwarto nyo. Nasa pangatlong palabag na kami dito at hinahanap na namin kung saan banda yung room na binok namin. Dito na din yung front desk para kung may mga concern o katanungan kayo dito na lang agad kayo dediretso. Finally nga at nakapasok na kami sa pinaka-room na binok namin. Bali yung room na to guys, ito pala yung pinaka-business class nila at ito na din yung pinaka-view ng room nyo kung sa business class kayo makakapag-book. Pagkatapos namin mailagay mga gamit namin sa kwarto agad-agad nga kami naglibot dito sa baba. Ipapakita ko na din sa inyo guys kung ano nga ba yung loob ng malaking barko na to. Meron silang kapihan dito kaya kung isa ka nga sa mga adik magkape pwede ka nga tumambay dito. Hindi din mawawala yung mga food nila dito para kapag nagutom ka nga meron ka agad mapupuntahan na lugar para makabili ng mga pagkain. Huwag nyo din kalimutan na magbaon ng extra money para sa mga pagkain dahil may pagka-price din yung mga tinitindang ulam dito. Pagkatapos na mahabang biyahe at paggagala pumili na nga kami dito sa pre-meal kasama na din yung pre-meal sa binayaran namin breakfast, lunch at dinner. Para sa business class, ito pala yung kantin namin at iba din yung kantin para sa mga tourist class. Meron na din nag-a-assist dito sa loob para sa mga ulam o pagkain na ibibigay nila sa inyo. Meron silang pa-soup at juice para habang nag-aantay meron kang inihigop na mainit na sabaw. Huwag nyo din kalimutan na dalhin yung ticket nyo para sa pre-meal kasi ito yung basehan nila na naka-business class ka nga talaga. Mabilis din yung pag-serve nila ng food dito guys kaya nga nakakain agad kami at hindi na kami pumila ng pagkahaba-haba. After nga namin kumain, pumunta naman kami dito sa kapihan para nga bumili ng dessert na makakain sa taas. Kung lamigin nga pala kayong tao guys, kung makakapagdala kayo ng kumot, magdala na din kayo dahil kahit kumot dito pinaparentahan din nila, mas makakamenos ng gastos kung may sarili kayong dala. Pumunta na din kami dito sa pinakataas ng barko dahil hapon na din at mas masarap na nga tumambay bukod sa hindi na mainit, sariwang hangin pa yung malalanghap mo dito. Marami na din nakatambay dito na umakyat kami, siguro inaabangan din nila yung paglubog ng araw.
inabutan na nga kami ng dilim dito sa taas, medyo dumami na din yung tao na gusto magpalamig at tumambay. Naisipan na nga namin magpahinga na muna dahil talaga naman napagod talaga kami sa paggagala namin. Baka pwedeng makahinga ng konting lambing, pa-like, share, and follow na din para sa video upload na gagawin natin dito sa Siargao.